Ubang hinaot ko, naunta, mauna ang atong huptan. Labaw pa sa mga kabataan nga present din hikaron, sa mga SK officials nga naa din hikaron, sa mga youth leaders nga naa din hikaron, sa mga public servants nga naa din hikaron. Hinaot pa ang kind of leadership ni Mayor Duterte, ni Mayor Inday Duterte, mao ang ato ang himuon nga panig-ingnan sa ato ang pagserbisyo sa katawhan. Na ipakita nato ang tinud-anay nga gugma, ang tinud-anay nga malasakit, pinaagi sa ato ang tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan. Kaya ang gugma ug ang tinud-anay nga malasakit, dili gyud na mapalit og kwarta, dili pud na kabayaran og kwarta. Again, sa tuang tanan nga anaa din hikaron, padayon ta nga maghiusa, padayon ta nga mubarog nga magmaisugon, padayon ta nga magbana. Ug sa kanunay, kining ato ang protesta, ipaagi nato sa ato ang panaghiusa diha sa pag-ampo nga hinaot pa si Tatay Digong makauli na pagbalik dinhi sa Davao, makauli na pagbalik dinhi sa Pilipinas, makapadayon sa iyang pagserbisyo sa katawhan. Ug hinaot pa si Mayor Inday, si VP Sara, lig-unon pa siya despite sa mga challenges nga iyang atubangon. Ug padayon ta nga mag-ampo alang sa tibuok katawhang Pilipino. Nga babalik ang panaghiusa nato isip usa ka nasod ug mabalik ang ato ang dignidad isip mga Pilipino. And again, daghan kaayong salamat nga nahimo kong kabahin din hikaron sa maong activity. Padayon ta na magpakabana. Sama pa sa gisulti ni Kitty, anak ni Mayor Digong, all we can do for now is just maghintay, magdasal at maniwala. Mauna ang ato ang buhaton. Maghintay tayo, pero dapat gawin natin yung mga dapat nating gawin. Magdasal tayo na sana'y dinggin ng Panginoon yung ating dasal at ibalik ng muli si Tatay Digong dito sa Pilipinas. At maniwala tayo that someday He will be coming home. Mabalik nato ang panaghiusa bilang mga Pilipino o ibalik nato nga manon ta sa tibuok kalibutan kung unsa ka-strong kita nga mga Pilipino. Daghan kayong salamat, maayong hapon ug dalaygo ng Ginoo. Hello. Alright, daghang salamat. The punong barangay of Barangay Tibungco, the Honorable Merjade Badideles Calvo. Atong palakpakan pag-usab ang ato ang langdong kapitan sa Barangay Tibungco. Og daghan kaayong salamat, Cap Merjade, sa usa ka mabulukong mensahe isip suporta sa ato ang ginahimong programa karong hapuna og suporta nga mensahe para sa ato ang pinalanggang Mayor Rody Duterte og sa pamilyang Duterte. Atong palakpakan. And tama kaayo ang giingon ni Cap nga kitang mga kabatanunan, na may mga kabatanunan karon diri, mga youth leaders, kini ang panahon nga mubarog, no? Makighiusa ta sa ato ang mga ginikanan, mga hamtong, makighiusa ta sa atong komunidad. Makighiusa ta nga mulaban para sa patas nga batas, no? Patas nga pagtagad dinhi sa ato ang pinalangga, no? Nga nasod. O karon, I think we have an intermission number or a special performance before ta mo-proceed sa ato ang pagpakabana talks and storya ta kabatanunan. Wala na, okay. And now, ladies and gentlemen, since later na lang tong, i-reserve na lang na to later, for later ang special performance, to lead the Pagpakabana Talks and Storya ta Kabatanunan, please welcome one of the lead convener of Pagpakabana Movement, Sir Matias Reyes Jr. Atong palakpakan. Set.
Maayong hapon sa tanan. Medyo hinay siguro akong microphone, Ken. Can we level that? Check. Maayong hapon. In addition sa mga gi-acknowledge kaganina, we would like to acknowledge the presence of the City Tourism Office, Hiyas ng Kadayawan. Dahan kayong salamat sa pag-ani karong hapunan. Di na natunugayon kay medyo ngiti sa giingon kaganina ang tumong o tinguha sa panagtapok na to karong adlaw kay ang paghibalo, pagpakabala aron makabaluta unsa gid ang kamatuoran o nganong naabot man ta diri, nganong naabot man ang atong mayor dito sa laing nasod ug unsa ang mga circumstansya nga nagpalibot niini. Karong hapuna ang una natong makahinabi kay currently the legal counsel of President Rodrigo Roa Duterte and the former chairperson of LTFRB. Palakpakan nato Attorney Martin Delgra III. Murag layo-layo gini mong gituyukan, attorney, no? Hindi na gina. Dili ta sa ato mga attorney. Kita ramang yung duhaan yung maghisgutanay. Sige. Matias, yes. Attorney, mayong hapon. Palakpakan na to, Attorney Delgra, currently the legal counsel of PRRD and former chairman of LTFRB. Mayong hapon, attorney? Mayong hapon, mayong gabi sa tanan. Dili lang kaning nakakaroon diri nga gapaminaw sa ato ang programa, kundi sa, I understand, we're also live online. So, mayong gabi po sa gapaminaw o gatanaw live karong hapuna. Sige. We'll go directly sa atong unang pangutana, attorney. When was the last time na nakita mo ni PRRD? Kanya, kumusta man siya dito? The last time may nagkita ni Mayor Rudy, Tatay Digong sa atong tanan, dito sa Villamor Air Base, March 11, 2025. Tagaan ta mo gamayng konteksto. Hapit pa mi wa magkita. Kay pag-abot sa eroplano dito sa NAIA Terminal 3, naulahi lang ko gamay, pero I insisted kay na may harang dito sa entrance to go inside further kay nangita ang akong kliyente, si Mayor Rudy. Gitugtan man pud ko nga mosulod. Uban tong si Attorney Bobet Torion, usapod ka abogado. Pero pag-abot na mo dito sa Tumoy, naanay dito si Attorney Vic Rodriguez, Senator Bongo, Philip Salvador, si Secretary Bebot Bello, hasta ang tulo ka doktor ni Mayor Rudy. Wala sila pasudla. Hantod ragid sila dito sa Tumoy. And then we insisted that we would like to see our client, and I also insisted on behalf of the 3 doctors of Mayor Rudy to get into the plane para ma-medically or ma-clinically examine siya. Pero ang among tanang hangyo, wala tugta. So nahitabo, nga nay kasika sa gawas sa airport kung asa mi, dito na lang namo naibawaan nga gidala na siya dito, gisakay na siya dito sa police bus. And then we asked where he was supposed to be brought. And then we were told iadto siya sa Villamor Air Base. So katong pag-adto namo, giapas namo sa Villamor Air Base. Nakasulod ang tulo ka doktor kay abtik man tong tulo ka doktor ni Mayor Rudy. Abtik pud tong akong gisakyan nga sakyanan, nakasulod pud mi. Apan naaday sila plano nga supposed to be ang ila lang ipasulod dito sa Villamor, akatong grupo nila Mayor Rudy nga gikan sa Hong Kong. Wala na ilain. Apan, nakasulod lang gihapon mi. Pero sila Senator Bongo, sila Attorney Bebot Torion, Attorney Bobet Torion, si Attorney Vic Rodriguez, ug uban pa, wa nakasulod.
Kay wa gid sila pasudla. Mao deto ang plano. Were you... So that was the last time I saw him. We stayed with him until the very end nga nilupad ang eroplano pagka alas 11, hapit na alas 11 sa gabi. Katong pag-insist ninyo, attorney, to enter nga mosulod, what was the reason na gihatag sa inyo nganong wa mo pasudla? Were you given reasons why you are not allowed to see Wala. the former president? Wala mi taga-igrason nga nung dili mi pasudlon dito pa lang sa Terminal 3. Nakalusot lang mi dito sa Villamor, pero wala po taga-igrason ang katong nahabilin sa gawas. Katong mga sila Senator Bongo, sila Vic Rodriguez, nga nung wa po sila pasudla, even if they insisted to get in. Could you just imagine a sitting senator of the Republic of the Philippines, si Senator Bongo, bisan unsaon niya apila sa police authorities, wala siya pasudla sa Villamor Air Base. And later that day, niabot si VP Sara, ay sitting Vice President of the Republic of the Philippines, bisan pa og iyang apila, wala gyapon siya tugta. Kung mangutana mo, ang akong tubag, moto ang iyong tema tong niaging Domingo, ambot ngano. Sige, nagstorya ang ating the arrest of former President Duterte, no, ni Tatay Digong. Mamagini pangutan na permit attorney, was the arrest legal ba ang pag-arrest mo kay former President Rodrigo Duterte? Ako nang itubag sa ingani nga pamaagi. Kabalo naman ta nga gipalupad siya sa Hague. Kamo nga gabiyahe gawas sa nasod, kinahanglan mo og duha ka butang, passport ug visa. Okay? Passport ug visa. Ang tuwa dito, sa akong naibawan lang ha, sayop man siguro ko, pero sa akong naibawan mo ni. Ang tuwa sa eroplano, duha ka CIDG, usa ka envoy, kato si Marcos Lacanilaw, ug upat kabuok, si E.S. Mildaldea, ang iyang nurse, kato iyang personal assistant si Romy, ug si PRRD, si Tatay Digong. Silang tanan, except Ambassador Lacanilaw, walay visa. Mangambot na lang pud ka, nganong gipalupad sa sugo ni General Torre, no? Kay iyahamang ko na tong mission, no? And I will put that in context later. Nganong gipalupad nga walay visa ang mga pasahero? Mangambot na pud ko ngano. So kung moingon kag legal ba to o dili, sa kanang aspeto palang daan, illegal na. Wa pay labot sa pagpugos sa pagsakay sa eroplano padulong sa Hague. Ilalom sa ato ang balaod, kani in a very layman's way of understanding our local jurisdiction ingani ni. Tagaan tamog comparison. All foreign laws or orders, kanang mga order or decision sa gawas sa nasod sa Pilipinas, inigabot ana diri sa sulod, di yun na mapatuman. Unless iagi sa atong ginatawag og local courts. Ikintahay nato ang diborsyo. Naay gihimo nga divorce sa Las Vegas. Sa usa ka Pilipina o usa ka foreigner, dad-o na sa Pilipina diri sa atong nasod. Kana nga divorce gikan sa gawas, di na mapatuman dinhi sulod sa Pilipinas unless kanang order na iagi sa korte. Mo-file ka og petition sa local court nga ikumpirma tong decision sa gawas. So sama ra gyapon katong alleged warrant of arrest nga nadawat sa Villamor Air Base kuno dito sa March 11. Kung naay pag-aresto, sigon sa usa ka foreign judgment or order, iagi na sa local court.
moto ang among gipaabot nga mugawas si Tatay Digong gikan sa Villamor Air Base para dadon siya sa korte sa Pasay. Kay ang korte sa Pasay mo may jurisdiction sa Villamor Air Base. Wala pud na nahitabo. Ambot nga no. But there was na a warrant of arrest, attorney. At the time when he was arrested, wala. Dito pa lang sa aeroplano, ni protesta na si Tatay Digong. Ningon siya, ang ipakita sa yaha, kanang ginatawag sa Interpol nga red notice. No? Kanang red notice, murag agig notice lang na sa tanan Interpol, sa tibuok kalibutan, nga naay lihokon nga pag-aresto. Pero dili ka na ang pag-aresto or arrest order, ang ginatawag nato warrant of arrest. No? Okay, sige. Given karon in aning nga circumstansya, na-establish na nato ng the failure of local authorities na dalon sa local court, the kanang missing during the time of arrest, ang warrant of arrest. Mao ba di ang basis karon sa ato ang ginahimo nga argument against the International Criminal Court, attorney? Mo na ang nigawas sa tulo ka Senate hearing sa ilasa nga ginumala ni chair nga sa committee, Senate Committee on Foreign Relations. Mo na siyang nigawas. Busa sa iya harapong inisyatibo, nag-file si Senator Amy Marcos of administrative and criminal cases against those people who were responsible in bringing PRRD illegally out of the country. Nag-file siya dito sa Office of the Ombudsman. Sige. Certain ko mo ni pangutana sa tanan, attorney, no? After pila na ba kabulan since Digong is in the Hague. What's next? Unsa na yung nagahitabo? Unsa may paabuton? Naabay paabuton? Makauwi basya? Mga pangutana. Unahon na ako itong imong katapusang pangutana. Kung makauli ba si Mayor Rudy, si Tatay Digong, hugot akong pagtuo nga makauli siya. Makauli siya, usbon ako. Unahon ako ang the recent event. The recent event of his winning the mayorship of Davao City. Okay? And he won it overwhelmingly. Akong gamay, taga-ano gamay konteksto. The last time nga na ay Duterte o Nagorales nagsangka, 2010, minumduman mo, Kapitan, nahitabo na 2010, si Mayor Inday at that time against House Speaker Nograles. Bardok, more than close to 3:1. 300,000 plus ang boto ni Mayor Inday at that time, and ang si House Speaker Nograles 100,000 plus. Karon mas grabe pa, 8:1 ang ratio. 669,000 votes for Mayor Rudy as against 80,000 votes sa iyahang pinakaduol nga kaatbang og usa ka Nograles. Kana nagpamatuod, if we are to look at it from the point of view of sovereignty, because one attribute of sovereignty is the expression of the free will of the Filipino people. And that expression of free will, diha nato mapamatud-an sa balota. Karon, og mahisgot mo, katong iyang programa tong una, iyahan naman ang gihisgot. Una siya gidakop. Una siya, he was illegally transported to The Hague. Iya man ang gisulti nga, og mamayor ko, ako nang ipadayon, dublado pa ang iyang mga programa sa malasakit, sa crimes, as well as the campaign against illegal drugs. Nituo ang kadaghanan sa tuwa dinhi sa Davao. Nganong dili man na ilhon ang expression
of the free will of the people. That is an attribute of sovereignty. Meaning, ug dili na mapatuman nga ibalik nato ang atong mayor. Kusog ug lig-on nga mandatos nga mubalik siya og iyahang padayunon ang iyang programa isip amahan sa atong syudad, ambot lang ngano. Do you think, attorney, kining act of kining sovereign act voting o kining pagdaog ni Tatay Digong isip mayor sa syudad sa Davao, do you think this is enough to pressure the International Criminal Court aron paulion siya diri sa Davao? Actually, maghiskot kag pressure, duha ka butang ang akong gustong iklaro. Ang proceedings dito sa Hague, judicial. Unya, gihiskot na ni Tatay Digong, respetuon nato ang proseso nga judicial or legal dito sa korte sa Hague. Mo po na ang gisulti sa iyahang abogado, si Attorney Kaufman. Respetuon nato ang proceeding dito sa korte sa Hague. Apan, nadungog na ako ang interview ni Attorney Kaufman the other day nga ang pagdaog ni Mayor Rudy isip mayor sa Davao was a protest vote. Dili lang to pag-auhag sa mga tao nga gusto pa nato o pag-ila nga gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor o mudumala sa atong syudad, kundili atong gipaila nga wala pa ni angay sa gibuhat nila sa yaha nga pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest. That may be considered a pressure, but I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on. O siya na mismo naghisgot, si Mayor Rudy, atong respetuon ang maong kaso nga nana sa The Hague. Ang akong my 2 cents worth as a lawyer and having closely monitored the proceeding, dako og tsansa nga dili lang siya makauli, kundili modaog ta sa kaso nga giatubang ni Mayor Rudy. Do you think, attorney, it will happen this year? Karutoy ka? Kana ginoon ang akong paglaom nga may tabo as early as possible. Kay baluman mo no nga gikan ko sa Hague. Unya gipangutana na pud ko dinhi kano sa daw ko mobalik. Ako na lang itubag to imong pangutana. Ang ako gyung gustong may tabo, ako na lang siyang hulaton dinhi. Kaysa mo adto ko dito balik. So mo na atong gustong may tabo, hulaton na lang nato siya dinhi nga makauli ug mudumala diha sa City Hall isip atong mayor sa Davao. We are really looking forward to that, attorney. Mintas gapaabot ta sa iyahang pagbalik sa Davao at unsay tan-aw nimo ang angayng buhaton? Do we continue calling on to the International Court, Criminal Court? Do we continue this protest? Do we continue this program? Are these having an effect? Epektibo ba nga ginabuhat nato? Unsay tan-aw nimo, attorney? Tulo ka butang nga ako hunaan. Labi na sa mga gipang sulti nga pulong ni Kapitan Calvo no, sa Tibongko. Mayo gud kay sa muambit. Abigay nako og parinti sila ni Inday Sara. Bantay mo siya ang itsura ka kanina. Naka pangutan ako sa akong katupat ko kanina kung parinti ba sila ni Inday Sara kay ang hulagway maumahog yun. Sa tubag sa pangutana, una, I'd like to give my own opinion on your program, Green Rice. Dungagan lang nako tong gipanulti nila kaganina, labi na si Jocelyn Tapik, no? As to why gimugna ni og inyong gipadayon. Kaya balo mo ang simbolismo sa green, dili lang ang color ni VP Sara. Pero kung dili ang green is the symbol of the environment, the symbol of Mother Earth.
Unya dili gina mulambo ang Mother Earth, no? O dili nato kinaiyahan, dili nato maprotektaan, mapalambo, kung dili nato itanom ang liso sa atong pagtuo o sa atong kusog nga pagduso sa atong mga pagtuo, governance as well as principally for Tatay Digong, for Mayor Rudy to come home. No? And I think that is a very good symbolism, kanang green nga color. So ipadayon na siya. Kung imo kong pangutanon, I would ask you to continue doing what you are doing. Ikaduha, ang inyong ginabuhat din is very inspirational. The same inspiration as what Filipinos all across the world is doing. Kibalo mo, muambit lang ko gamay. May tungod ni Ana. When I went to The Hague, I was invited, and it was out of wala to sa plano. I was invited to talk the following day. And I did not know nga grabe pagdaig sa mga Pilipino, dili lang kay Tatay Digong, kay Mayor Rudy, kundili ang pagdaig sa ilahang pagka-Pilipino. And that's the reason why when I spoke the following day, I have to say this nga, all of you, ang Pinoy is anywhere and everywhere. And anywhere and everywhere you are always proud to be Pinoy. Proud to be Pinoy. And that makes you proud as well nga naa mo din Nga naman, naa mo'y kausa. Ang kausa na dili na gikan diri. Gikan na diri sa kasing-kasing. Mas kusog na nga kausa kung gikan sa dugahan ang atong ginabuhat. And that's the reason why og imong tan-awon matingala lang ko. Asa man day kagikan, ma'am? Gikan ko sa Switzerland, 2 hours by plane. Ha? Unsay mong giari diri? Makigambit o makigduyog dito sa Duterte Park uban sa may. Ikaw ma'am, asa kagikan? 3-4 hours by plane to Italy. Unsa mo kadaw gaya diri ma'am? Muli ra pud mi pagkahuman. Ha? Ako matingala. Nga muarto lang yun dito, magpakita, muambit, and to be united with the Filipinos there. And that is something that you treasure as Filipinos. Kunya, nakaingon ko sa kong kagalingon, na usa ka tawo nga nakaauhag sa ato ang pagka-garboso sa ato ang pagka-Pilipino. To be proud to be Filipino because there is that one cause. And that one cause is carried by that one man that we all love. Si Mayor Rudy, si Tatay Digong. I will put that in the context of government policy. Dili na ko ni ilang palamposon o istorya. I did mention this before. I would like to say this again. It has been the consistent government policy by any administration, nga og na gani Pinoy giaresto, gidetina, gisuhan or bisan pa gi-convict sa laing nasod. We can talk about Mary Jane Veloso, Sara Balabagan, katong 17 kabuok, very recently, gipailan og kaso sa Qatar for illegal assembly, pero gipanghambog sa BBM government nga ilang napadismiss ang kaso. Ang pasabot, kung naay Pilipino nga gidaog-daog, gikasuhan, bisan pag nakonbiktar sa laing nasod, government policy dictates nga they will extend all necessary assistance to assist that Filipino, and if necessary, bring that Filipino home. Nga nung dili man na mahimo
sa atong halangdong mayor, sa atong halangdong presidente, si Mayor Rudy, si Tatay Digong. Ambot lang yun. Ngano? Muna ang atong di masabtan. Kabaliktaran pag yun ang nahitabo. Imbis na ugnay gidaog-daog nga Pinoy sa gawas, atong dadon sa Pilipinas, nabaliktad pa hinoon ang nahitabo. Kaya ba mo pila edad ni Mayor Rudy, ni Tatay? 80 anyos. Tanggalo na lang nato iyang pagkamayor. Tanggalo na lang nato ang iyang pagka-presidente. Kita mga Pinoy, lalong kayo atong kultura. It's innate in our being Filipino, sa atong kultura. Nga murespeto ta og dako, murespeto ta og lalom sa atong mga katigulangan. Ambot lang nganong wa nato girespeto, gibastos pa nato ang 80 anyos nga Pilipino. Muna ang akong ikatubag. Balikon lang yun ako ito yung tema last week. Ambot lang. Ambot lang. Ngano? We hope mga datas paghigayon para nakagisgutan, but including attorney, your message to the Davaoenos, likod na rin tanan sa para makita mo karon kung sa mensahe mo para sa mga Davaoenos, especially to the Davaoeno youth. When I was invited to come here, and then this is supposed to be sponsored by the Kabataan, naglibog ko unsay akong isulti para ninyo. Niagi man ko ana nga edad, no? Sa inyo mga kabataan. But it's something that probably I can relate, no? Kay niagi man ta din ha. And I would like to share this, two things. One, believe in yourself. Believe in yourself that you can make a difference. Ayaw yun, una-unaan nga kay tungod batanon mo, estudyante pa mo, o bago lang mo nag-graduar, nga wala pa mo'y mahimo. Believe in yourself nga naag yun mo'y mahimo. Gibalik-balik na ni Mayor Rudy, ni Tatay Digong, nga ang future sa atong nasod naa sa inyo. Usana sa mga rason nga nung naa sa dito, kay giprotektahan mo batok sa salot sa illegal drugs. So I hope that you would be able to do what is good, to do what is necessary, and to believe in yourself. Ikaduha, I also would like to cite in relation to that having to believe in yourself. You can make a difference if you believe in yourself. You really can make a difference. Kaya balo mo nga, no? Almost 50% of ang niboto, kusog, ang lanog, sa tingog, sa katawhan, halos katunga dito sa niboto, kamo mga kabataan. Busa, you can really make a difference if you believe. Padayon lang yun sa inyong pagtuo. O padayon lang nga kung unsa inyong buhaton sa sakto. Lisod yun kayo nga mutuman ta sa mga sayop o mabudol ta sa mga gipanghimo sa atong mga katigulangan dito sa kauluhan. Padayon lang sa maayong buhat. Daghang salamat mga kaigsuunan, palakpakan nato Attorney Martin Delgra. Attorney, daghan kayong salamat. That ends our pakighinabi. Daghan kayong salamat. We have an information number, Kenneth. Right, daghang salamat, and that's our pagpakabata talk. Later, ato ang continue ang ato ang talk for the Storya ta Kabatanunan. But for this moment, at this moment, ladies and gentlemen, atong tagaan og higayon nga mohatag sa iyahang message of support, our very active and very supportive SK Federation President of the City Government of Davao City,
the Honorable Christine Abdul Mercado. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To our beloved City Mayor Sebastian Base Duterte, to our organizers, Sir Joseph Mira Balota and Cabo, Sir Prime Noverdeles, lead convener, to our esteemed guest, Councilor-elect Pamela Librado, 1st District, Honorable Datu Pax Ali Mangunda Datu, Honorable Mildred Badi Delas Calvo, Punong Barangay, Barangay Tibungco, Honorable Omar Duterte, Punong Barangay, Barangay Buhangin, Congressman-elect, 2nd District, City of Davao, Sir Tio Moreno, political blogger, analyst, Attorney Israelito P. Torion, Dean CFI Law, Honorable Rehima Usman Pulao, Deputy Mayor Bangsa Maranao, to Bay Ana Jessa Crisostomo, spokesperson Mindanao IP Youth Organization, Honorable Jericho Emphasis, SK Chairperson of Barangay Maa, Sir James Castor, Honorable Rigo Duterte, City Councilor-elect, 1st District, Ms. Kitty Duterte, daughter of FPPRD, to our Barangay and SK Council, and to our public officials from different places in the Philippines. Once again, maayong gabi ka natong tanan. In these crucial times, where the voice of the people resounds louder than any other, I gladly extend my full support to the Green Rise Action or the GRA and the Pagpakabana series, a dedicated movement led by the people for the people. This movement expresses the deep sense of unity, creativity, and concern of Davaoeños. The Green Rise Action, born from a genuine desire to seek justice for Tatay Digong. Born from is more than just a regular gathering. It is a symbol of solidarity and faith in due process, freedom, and truth. Magpakabana is not just a word. It is a call to action. It is a reminder for all young people to be active participants in issues that matter in our city and our country. As your SK Federation President and the youth representative in the City Council of Davao, I call on all young people to listen to the pulse of the people and take a stand for our principles as empowered youth. More than just a protest, this is a movement, is a symbol of hope. Hope carried by the color green, hope for justice, hope for unity, and hope to restore the dignity of our leaders. This is also a testament to the continuing trust of the people in the leadership of FPRRD, which has once again proven by his victory as the newly elected Mayor of Davao City together with Vice Mayor Sebastian Base Duterte. And now, here we are gathered, united, and standing as one. In the program Pagpakabana, Istorya Ta Kabatanunan, we affirm that the youth are not merely observers, but active participants who take a stand. This is an opportunity to show our support for Tatay Digong and DP Sara, who remains enduring symbols of strength, determination, and courage in public service. And of course, no, ako sa akong sarili malipayon kaayo ko kay nagpakabana gyud ta. Isa lang man gyud ang atong tumong ang mapapauli ang atong Tatay Digong. Tama ba? Tama. So kung ano mo lang to no kanang magpasalamat gyud ko kaysa despite sa ilang pagwadwad og dako nga kwarta through AX, AKAP, pero unsa atong gibalos kanila, atong gihimong landslide ang hugpong sa taong lungsod. Palakpakan nato atong mga sarili kay indeed Davaoeños are really not for sale. Daghan kaayong salamat ug maayong gabi kanatong tanan.
Thank you so much to our SK Federation President, the Honorable Christine Abdol Mercado. And karon mga kaigsuunan, before ka ma-proceed sa Istorya ta Kabatanunan Talk, ato aduna sa ka-special performance nga ihalad kanato gikan na Mr. Noah Ong, a voice impersonator. Atong palakpakan. Magiging sa inyong tanan. Please welcome back the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Rua Duterte. Alam ninyo, maraming salamat. Good evening, everybody. Putang ina ng mga... Ngayon, ako, I was now a mayor of Davao. Ang masasabi ko lang, maraming salamat. Ngayon, yung mga drug addict, yung mga ugok ng mga korap sa gobyerno ng mga putang ino ninyo. Ako, muling akong pagdagan og mayor ng Davao karon para manggid ni sa inyo. Karon, doon na yung mga buang mga magtawa kayo. Maraming salamat. Ang sabi ko, kung makita ko yung mga drug addict dyan sa daan, ma-hold up yung mga anak ninyo, putang ina kayo, tandaan ninyo yan. So now, I am served to a Filipino country. Ang trabaho ko lang ang magserbisyo sa tao. Ako, magpasalamat jud ko kay Nia mo karon. Maraming salamat. Mabuhay kayo. My God, I hate drugs. Salamat. Maraming salamat, Mr. Noah Ong. Wala good. Ako. Hindi kita makaya. Nitalikod na lang ko ako ginawa sa tatay di ko mang murag yun, di ba? Kita doon tanan, Duterte! Duterte! Ayan, daghang salamat. Daghang salamat pag-usab, Mr. Noah Ong, no? Murag, naaragin si Tatay Digong diriya sa ato ang palibot. No, wala gyud. Nawala ang presensya ni Tatay Digong, no, nga nakadungog ta sa iyang tingog. Iyang tingog na lang gyud. Pero mag-asa tang tanan nga sa dili madugay karong tuiga personal na gyud nato makita og balik si Tatay Digong dinhi sa Davao City. Amen. All right. And karon, let's welcome back our lead convener sa atuang pagpakabana movement, Sir Matras Reyes Jr. for the Istorya ta Kabatanunan. Daghang salamat, Ken. Kaganina lang og nato ang mga information gikan sa Legal Counsel of President Rodrigo Roa Duterte. Karon ato na pong maminawon unsa na po'y panglantaw sa Kabatanunan, unsay gibati nila o unsang ilahang mga pangandoy human sa tanang panghitabo karon. Let's welcome on stage our youth representatives, starting with the Deputy Mayor of Bangsa-Maranao, Honorable Rahima Usman Pulao. We are joined by the SK Chairman of Barangay Maa, City of Davao, Honorable Jericho Emphasis. On stage, guys, and Youth Political Organizer from the province of Davao del Norte, we have Mr. James Castor. Take your seats, guys. Ayan. Sige. Okay, sige. Introduce yourself. What do you represent? Sige. Let's start with ladies first. Our Deputy Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi kaninyong tanhan. Ako si Rahima M. Usman Pulao, Deputy Mayor sa Bangsa-Maranao.
Mayong gabi sa tanan. Ako ang inyong lingkod, si Kuya Jericho Empasis, ang SK Chairperson sa Barangay Maa. Alright, mga gabi sa tanan. My name is J.R. Castor from the province of Davao del Norte. Mga gabi. Sige, first question off the bat. Asa mo, ato, during the arrest of PRRD, asa mo, and when you learned of the incident, unsay gibati ninyo when that happened? Sige. Sige. Actually, during that day, ma-remember jud nako kay actually we are having a meeting, monthly meeting sa City Tourism with the officer in charge sa City Tourism, si Ma'am Jen. So, while we're doing the meeting, actually, dili jud attentive tanhan deputy mayors ato that time kay tanhan mi nakatutok sa live, sa mga live updates kay before pa nag-start ang meeting naana tong storya nga atangan na nilag mga pulis ang airport and katulagi daw dakpon that day si former president. So kami tanan actually nag-guol. Dili na mo focus ang meeting. Ma'am Jen needs to pause the meeting jud kay tanhan mi dili nakahatag og input regarding the meeting. And after that, tong nag-start nag-candlelighting dere, same place sa Rizal Park, gipangunahan sa atong City Council. Diretso pod ni adto ang mga deputy mayors no nitambong jud pod mi. We are one with the Dabaweños in feeling yung kanago helpless kaayuta, kay layo kaayuta. But at the same time, atong matabang na lang jud that time is prayers. So kato lang pod amo ang gibuhat, naghagad pod mi og mga prayers og kato, we are one with the Dabaweños. Kuya Je, sige bati ni mo during the time PRRD was arrested. Actually, katong time nga gidakop si FPRD, na ako adto sa hospital kay OJT man ko sa Medical Social Services no, so sa hospital diri sa Davao. And while nag-cater ko client, dili gyud ko mahimutang kay nagatan-aw ko sa live ba, sa mga live. Unya ano sa baho tong balibo. Dili lang gyud nako masabtan akong feeling ang amahan sa ato ang syudad sa Davao no. Ako sa una batanong leader pa ko, dili pa ko SK chairperson, believe na kaayo ko sa leadership sa tuang Tatay Digong no. So nagdako gyud ko nga ginasubaybayan nato kung paunsa kumbaga buhat og mga anak sa tuang Tatay Digong ug katong gidakop na siya nauna-una nako no, isip usa ka SK chairperson paunsa man ako ni na pa-explain kidaghag mga batanon gyud ato at that time naga-share bali sila pod lost no tungod kay naga-share lang sila naga-sad reaction. So bali ako sa akong constituents sa akong feed sa Facebook ay dito lang magyud ko makano kay nako sa OJT at that time murag ako pod gikumot pod akong dughan kay lagi kung gihitabo na sa former president how much more nga mga yanong tao lang. So kato lisod kaayo na paminawon og dawaton at that time nga ang ato ang amahan diri sa syudad sa Davao kay wala na kumbaga wala na girespeto biskag iyahang human rights mismo wala na maghihatag katungod no. So lisod kaayo na katong time na mubarog ang mga batanon kay pati ako actually kay kailangan pa nako i-compose ako sarili paunsa man ako ni maingon sa kuang mga kabatanunan sa Barangay Ma ug sa Dakbayan sa Davao kay kita mga SK chairperson no gina-look up man ta kung unsa ang gusto nato nga ipaabot sa ilha no. Kita man ang kumbaga kinatumyan sa gobyerno sa local government. So dapat kita pod kinahanglan knowledgeable ta kung unsa gyud ang nahitabo. So kadto nasad ko at the same time ginasabot gyud pud nako kung paunsa nako iingon ang sitwasyon ni PRRD sa mga batanon. Sige, JR, from the perspective of someone na dili taga Davao City, how do you feel katong time pag-arrest kay PRRD? Alright, sa ako agad at first, wala ko kasabot kung sa'y bation. Naklibalo ko is mga around 2 p.m.
kay Friday man ko nahitabo unya busy kayo ko sa office. And pagkabasa nako, pag-open ako sa akong Facebook, grabe ang mga share post ng mga tao. And ako po, as usa ka batanon, wala ko kasabot sa akong gibati kay sayod nga kini si FPRRD dako ang nabuhat sa atuang nasod. During sa iyang time, safety ta. During sa iyang natagamtaman nato nga naagyoy gobyerno. And ako isip ko sa kabatanon, nauna-hunaan ako, kung nabuhat gani ito nila sa usa ka kanhi presidente, unsa na lang kaha sa mga yanong katawhan, sa mga kabatanunan, di ba? And mauto, after ato, nakauna-huna ko nga mag-organize food o usa ka event, candlelight. Ako ang nangunag yun sa lungsod sa Asuncion sa pag-organize ana. O na-amaze ko nga grabe ang suporta sa mga tao. Gikan sa mga bukid nga sud sa Asuncion, ning agtog yun sila. Walay kwarta, walay ayuda, walay libreng sakyanan, pero ning adto og nagkahiusa ang katawhan. Una, nga the best kaayo. Grabe ang nahimo ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaysa kuha para sa siya gyud gihapon ang president. Kay dili man nato ma-feel, di ba? Na-feel ba ninyo ang ato ang presidente karon? Wala. And isa sa pinaka-the best yun, si President Duterte. Kana lang. Sige, I'm going to ask this, gikan sa kabatanunan, gikan nga taga Davao, no? Tatay Digong won by landslide in the just recent election. Unsay pasabot ani, unsa may tan-aw ninyo ani, and what can you say about people who are saying nga, andam na ba ang Davao City magkaroon ng absent mayor? Sige, unang-una, no, sa pagkadaog sa tuwan Tatay Digong, biskag absent siya sa campaign. Nagpamatuod kini nga dili gyud ta mapalit. No, mo gyud ang pinakauna kay biskag ako na-experience na ako sa among barangay, nagiatbangan mi og activity. No, i-share lang ako gamay, Kuya Matt. Katong time nag-conduct mi KK assembly, katupod na time nagpatawag ang PICAS bahin sa ilang ayuda. So kami, noon na kanang dagko gyud og kanang mga daghag mga batanon nga motambong sa mong barangay, nabala kami napabay motambong sa mong KK assembly kay syempre mga batanon man na no nya kinahanglan pud man nila educational assistance na kunuhay ihatag nila. So kami naalarma mi kay wala mag-alas hapit na mag-alas 2 mura gamay pa man kaayo pero anag ikuy cup na cup wala gyud tay mahimo ani kay mga batanon man gyud ni nga nihanglan pud silang pag-eskwela. Pero kanunay na gipasabot na mo si ilaha nga ang dapat nga paggobyerno no dili nato sila anaron sa panghatag-hatag. Maong kami kita isip usa ka SK chairperson mahimong ehemplo nga gamiton nato ang budget sa tuang SK para matagamtaman sa tuang mga constituents. So dili sila dependent adtong one time lang nga dole out. No kay paminaw nato na mudawat na sila pero naagi hapon tay prinsipyo. So mao to na na-realize gyud nako sa pagkadaog ni PRRD na dili pasabot nga mudawat ang katawhan sa syudad sa Davao, gibaligya na nila ilang prinsipyo. Tungod kay sa muang barangay, biskag pa man katong mga niadto sa educational assistance na gipahimo nila, giakbangan gyud mi. Grabe gyud ang amuang ano ato sa SK nga. Grabe wala man lay kadang murag pagtibabaw no kay yearly man gyud ni namo ginakandak ang KK assembly giatbangan gyud gipolitika mi nila ba unya someone pud nga kadang young public servant ako pud dili ko gusto nga mamulitiko kay akong gustong ipatigbabaw sa kuha kay ang public service serbisyong publiko gyud so kadto giatbangan pud mo sila kay dili mi gusto nga daog-daogon lang ang SK no kay kumbaga kami sa SK dapat man good ang first na musulbad sa problema sa mga batanon. O siguro ang kaning pagka-absent ni Mayor, dili man ni kumbaga establish sa magyud ang Davao City. Ang panggamhanan sa Davao City, grabe na ka-establish. Kikan pa kay Tatay Digong, sa tong VP Inday, o kay Mayor Baste, karon Vice Mayor. Dili na gyud kumbaga ang pag-absent ni PRRD, kinahanglan lang gyud pud nato
mubarog no isip usa ka mga public official kay katong giingon sama sa giingon ni Mayor kadtong pasalamat niya nga dili gyud ni mahimo nga dakbayan sa Davao kung dili kita tanan magtinabangay. So iskan pa man og hopefully moabot si Tatay Digong as soon as possible kay andam na gyud ta nga mudawat siyang pagbalik pero kita kanunay dapat kita nga mga mahimong Davaoenyo disiplinado. Sige, Rahima, unsay masulti nimo anang nag-ingon nga andam ba si Davao City to have an absent president, absent mayor? Actually, no, before the campaign period pa lang, the deputy mayors always gathered naman, no. Isa lang jud ang gawas jud sa amo ang meeting, no, nga masking pa wala dere ang atong madaog man gud jud ta, masking pila pa ang ihulog ng kwarta dere, kami jud confident jud mi nga madaog ta. So from there, no, kabalo na jud ta nga ready jud ang Davaoenyo to have kahit standing nga mayor. Okay lang na kay we have a working mampod government officials na atay vice mayor, na atay congressman, na atay mga city council, and labaw na sa tanhan na atay mga disiplinadong Davaoenyo. Kani isa jud ni nga patunay nga naghiusa ang Davaoenyo og kami isa po nga patunay na ang mga Davaoenyo is willing to help each other jud na mas mapalambo pa ang Davao kay gipadako ta ni PRRD manggod nga wala nagsalig sa gobyerno. Ako, I myself, I am proudly raised by Ad Duterte jud. Kay born and raised po ko dere sa Davao actually, no. So, ako ni dako jud ko nga sa pagdumala sa mga Duterte, labaw na jud sa kay former President Rodrigo Duterte, no. Nakitaan jud nako paano niya gidumala ang Davao o paano pud niya gipadagko ang kada Davaoenyo. So kato pa lang, kabalo na ta, ready na ta. Muratag college student, no, nagipadala sa laing nasod para mag-eskwela. Murag ingana lang ang nahitabo diri sa Davao Murag wala si Papa, pero kabalo na ta kay gipadako naman ta og maayo sa ato ang presidente. Well said, well said. James, JR, is a Duterte style of government attractive sa mga kabatanunan? Ngano? Tanaw nimo ngano? Is a Duterte style of governance attractive sa mga kabatanunan? And why? Yes, kay sa ko isip ko sa kabatanon, sa akong gikaingon na ganiha, na feel mangyod ang serbisyo, ang leadership ni former President Rodrigo Duterte. Mauna nga, biskan pagdili na siya ang presidente, makumpare manggod. Makumpare nato sa kasamtangang administrasyon, ang administrasyon ni President Marcos o ang administrasyon kaniadto ni President Duterte. Layo kaayo ang kalahian. Di ba? Mauna nga, biskan pag unsay nahitabo, biskan pag unsaon nila og paggipit sa mga Duterte, ang mga tao, labi na ang mga taga Mindanao, dili makahimo sa pagtalikod sa mga Duterte, kay grabe ang serbisyo sa mga Duterte, tinud-anay og nabati gyud sa yanong katawhan. Thank you. Hello. Rahima, Congress impeached VP Sara. Kipirmahan sa mga pipila ka kongresista ang impeachment complaint against the Vice President. Actually, supposed to be, kita manggoy nagbutang sa Congress, no? Kita jud nagboto sa ilaha, nagbutang sa ilaha dara sa Kongreso. Supposed to be, they are the voices of the community, the people. Supposed to be ilahang ginahisgot dito kay kung unsa ang dili nato mapadala sa pinakataas nga administration. So dapat ginarepresenta nila ang bawat Pilipino na ginaserve nila. But they did not represent their people.
They are not representing their people because that is not the voice of the Filipino people. We elected VP Sara to be seated in her seat. So supposed to be wala na ng impeachment. Kasi nagdesisyon na daan ang mga Pilipino tung 2022 na mulingkod siya as the Vice President. And who are they? Kitsa sila para ipatanggal ang atong Vice Presidente. Kinsa sila nga kita may nagpalingkod sa ilaha dira. Labaw na sa atong presidente. Kita nagpalingkod sa ilaha dira. Ngano siya may mangunay nga ipatanggal atong Vice Presidente. Wala siya'y karapatan o kanang mga congressman, they do not represent their people. Because we are not calling for the resignation of the Vice President Inday Sara Duterte. Thank you very much. That's a wrong statement. Jericho, ang impeachment complaint against VP Sara, gibulingan ba niini ang pangalan sa mga Duterte? Ang impeachment complaint, nakabahatag ba og buling o nakahugaw ba sa pangalan sa mga Duterte? Para sa kuano, ang impeachment complaint ug ang pag-adto, ang pagdala nila, pag-kidnap nila kay PRRD sa Dahig, wala nila kabuling sa pamilya Duterte. Tungod kay gikan pa sa Davao, kadtong dili pa ngisaka ang mga Duterte sa national, lig-on na ang liderato sa tuang pagamhanan diri. Kumbaga, ang atuang atuang pagpangandoy nga makalingkod si PRRD kaniadto para makahimo og lig-on og sustainable nga impact inuwis na bati na to na dili lang sa Davao og sa tibuok Pilipinas. Maong katong impeachment na case na ginahimo karon sa Congress, ang maingon lang yun nako, mas ginapalig-on nila ang Duterte. Mas ginapalig-on nila ang pamilyang Duterte ug ang sambayanang Pilipino nga kumbaga wala ngituo kung unsa man ang ilahang mga gipang ingon na mga fake news, no? Tungod kay maingon yun ako, dili na lang yun mo laban si Inday Sara kay dili na lang siya nag-add og gas sa nagsigadaan nga kalayo ba. Mong gusto na ako, nagahulat ko na time nga si VP Sara mahimo nag yung kuan, agila ba kanang makita nato katong time nga iyang spirit na nanumbag siya og kuan. Gusto na ko siya makita karon as VP pero kinahanglan man pud niya na kinahanglan niya mo play sa ilahang dula. No, kumbaga nasabtan nato nga atong mga kongresista nga biskan pa magiboto sila sa ilahang mga constituents, Ginoo ko self-serving gihapon ang ilahang interes. Mao nalipay ko katong election ko yamat, biskang asa nga ipan-check yun nako ang katong labi na sa Mindanao sa Davao region katong mga mipirma kung napildi ba ang mga kongresista. So interesting kaayo no kay nagipipila ka mga kongres diri sa tuang Pilipinas. For instance, ang governor sa Cebu napildi si Garcia. No? Gipadaog sa pamilyang Duterte og sa nagsuporta kay Duterte si Pambari 4 tungod kay nakita nila nga ay wala na girepresenta ni Garcia ang Cebuano. So kana palandaan ang pagpadala og ang impeachment wala gyud nakatandog mas nilig-on ang pagsuporta og pagtuo sa mga Pilipino, dili lang Pilipino kuya Matt, pati na ang mga OFW katong video sa Hong Kong diin last na nakasinati ang Filipino people gyud kay PRRD kadto dili to siya mabayaran sa kwarta nang hilak ang mga OFW na feel nato ang mga mama kumbaga safe ang ilahang mga anak diri kaniadto. So karon lahi lang gyud kaayo administrasyon sa PBBM no. I-share lang pud nako akong experience Actually nakita mo gud ako si PBBM kuya Matt in person katong nag-ASEAN me. No, ana sa tagasan ka pala. Actually, nakita yun may, so alam ko na taga Davao, Pope, Mr. President. So, ako po, kaya nilahi man po ng iyahan ko. I never been fan of PBBM. No? Wala yun kong isuporta siya atong. So, nalipay ko nga, tama akong desisyon atong 2028. Dili man ako ginaingon sa inyo nga mali yung desisyon, kaya't katungod man ninyo na. No, wala kong ingon ana ha. Pero sa kuha lang, bali, time nagyud nato nga paluparon si Inday Sara sa 2028. Moona na ang ato ang pagpakabana karon nga dapat sabayan na sa mga batan-on no na mas lig-on dapat ang suporta sa mga batan-on sa pamilyang Duterte labi na sa 2028 Kuya Matt. Sige. And speaking of
political effect, no? JR, sa Davao del Norte, naabay epekto ang impeachment, naabay epekto, naabay impluwensya ang mga Duterte? Unsay nahimong impluwensya sa Duterte o sa impeachment complaint, political dynamics o political landscape sa Davao del Norte? Okay, na-observe lang yun po na ako, no? Dako yun. Instead, mabulingan ang pangalan sa mga Duterte, ang nabulingan noon nga mga pangalan is katong nanguna sa impeachment. Labi na sa kasamtangang speaker nato nga si Martin Romualdez. Mura jud danig dili kahulat, giapil pa niya iyang mga alipores, gitagaan og unsa ba to mga budget karon nga unsa man, di ba? Naadto sa kapildihan. Kay ang mga katawhan dili man ta ugo nga tagaan lag ayuda, tagaan og kwarta, makuha na dayon. Kabalo man ta lanse, labi na ang mga kaunan. Dili basta mailad. Ug mao na sa probinsya sa Davao del Norte nahitabo gyud na. And ang mga tao gyud dito makaingon gyud ko nga halos 100% Duterte gyud. Kay kung kinsay giportaan, kung kinsay giendorso sa mga Duterte, maumay gibaran o gipadaog sa mga katawhan. And yun ana ang kuan sa mga tao sa mga Duterte. Nga dili ta basta-basta lang madiktahan og salapi. Biskan pag halos lawgan na ni Romualdez, ni Marcos ang katawhan, dili lang dinhi sa Davao Region, sa Mindanao, kundi sa tibuok Pilipinas nila nagibuhat. Og tanan halos majority sa nakita nako nga ning bangga sa mga Duterte nangapildig yun. Sige. Thank you, JR. Anyway, closing statements, final statements. Rahima, where is Davao City going? Where is the Duterte team going? Ang imuhang mensahe sa mga kabatanunan sa Davao. Siguro magsugod ko sa dugay-dugay pa manggudjud ta mag-uban, no? Kay ipadayon na manggudjud nato ni para sa 2028 na mapalingkod nato ang atong VP Inday Sara Duterte as President sa Pilipinas on 2028. But aside from that, akong ginahangyo lang jud, no? Let us not stop hantod sa makauli ang atong pinakamahal na mayor ug makalingkod siya usab sa atong City Hall of Davao. Ako excited jud ko on behalf sa mga deputy mayors. We are excited to work again with Mayor President Rodrigo Duterte. Excited jud kaayo minno. So sa ato mga kabatanunan, let's continue this work kay ngano ang ato ang ginahimo karon para man ni sa inyo ha, sa inyong mga anak o sa inyong kaapo-apuhan. Atong tanhan ginahimo karon magbunga ni sa ato ang mga anak, sa mga future generation nato. So padayon lang jud ta, magbadayon ta mag-istorya og ipadungog jud nato maabot hantod sa dahig nga atong presidente dapat na muuli diri sa Davao City. Thank you very much, Rahima. Jericho, message sa kabataunang Davaoenyo. Siguro ko yan ba, unang-una, kadtong nakita na itong youth participation ni aging nahitabo nga eleksyon, kani ang sinugdanan, diin dapat kita mga batanon sa dakbayan sa Davao sa tibuok Pilipinas at tuag yung, kumbaga, i-exercise ang atong power tungod kay naa sa tua ang mo-elect kung kinsa dapat ang atuang mahimong presidente sunod sa 2028. O para kanako, Kuya Matt, wala nagilain na fit for president kundili ang atong VP Inday Sara Duterte. Tama ba? No? Kay, kumbaga, sa kuha isip usa ka young public servant, excited pud ko nga muli si Tatay Digong. Tungod kay gusto ko makatrabaho sa iya ha. No, katong ginatan-aw lang ako siya before, karon nga elected nako as SK. Gusto na ako na baka sinati pud siya ay ani day makatrabaho si FPRRD or si Tatay Digong. O kumbaga sa tanan SK po diri ato wala gyud pong gampanan ang atong trabaho tungod kay kita tanan diri
nagserbisyo, no, na ay mga gihold nga responsibility. O kita SK ang mubarog para sa mga kabatanunan. O kita dapat mubarog sa 2028. Maong gina-encourage nako ang mga kabatanunan nga mangandam ta para sa moabot nga 2028. Pangutan-on ta mo, mukuyog ba mo namo sa 2028 para kay VP Inday? Mukuyog dili. Kuyog, no, makatulang Kuya Matt, daghang salamat. James, mensahe alang sa mga kabatanunan. Final message. Alright. Matud gani sa atuang nasudnong bayani, ang kabatanunan maoy paglaom sa atuang nasod. Munang kabatanunan, sugan nato karon. Kay kung dili karon, kanus aman. Kanus apata mahimo nga tinuod nga paglaom sa atong nasod ug tagsa-tagsa ka komunidad. Tama? Maunang kuyugan nato ang mga Duterte. Kaisa ta sa panawagan ng atong mahal nga Pangulong Duterte makauli na dinhi sa Pilipinas. Kuyog ta, magpakabana ta, kay ang maayong ugma sa atuang nasod naa sa atong mga kamot. Daghang salamat. And that ends our conversation. Karoha, palakpakan na to. Rahima, Jericho, and JR, daghan kayong salamat. Kenneth, please take away the stage. Daghang salamat, guys. Alright, daghang salamat Sir Matt and atong palakpakan ng ato ang mga youth leaders sa ilahang mga manindot no nga mensahe o mga thought about sa mga panghitabo sa ato ang nasod karon labi na diri sa Davao City. And karon before ta mag-end atong saksihan ang usa ka performance gikan pa ni sa barangay Mabuhay sa Pakibato. Walay lain atong palakpakan muhalad og usa ka kanta Barangay Kagawad Albert T. Inopeques. Atong palakpakan. Tay, uli ang pakibato tay. Kaming tanan na kulat ni mo tay. Tanang mga barangay. Tay, uli ang Davao City tay. Kaming tanan gimingaw ni mo tay. Tanang mga barangay. Ikaw man ang nungdan. Ikaw man ang hinungdan. Nagtano ng kapatibatuhan ang nagmugna sa kadalanan ug simentado ng tanan. Kalisod nga mong naagian, di na namo gusto nga mausban. Kaugmaon sa kabataan, yun na huna namong tanan. Tay, uli ang pakibato tay. Kaming tanan nagulat ni mo tay. Tanang mga barangay. Tay, uli ang Davao City tay. Kaming tanan gimingaw ni mo tay. Tanang mga barangay.
Hintaong mga katawhan, balik-balikun ta sa makadaghan, atong iampo sa kaitasan nga iiwas mga dautan. Pagiusan atong tanan mauy, ato nga panghuptan ang kaugmaon sa kadaghanan, ang sintro nining tanan. Tay, uli ang pakibato tay, kaming tanan kimingaw ni mo tay, tanang mga barangay. Tay, uli ang Davao City tay, kaming tanan kimingaw ni mo tay, tanang mga barangay. Thank you. Hello. Ayon. Daghang salamat atong palakpakan once again Kagawad Albert gikan pa sa Barangay Mabuhay, Paquibato District. Atong palakpakan. And dili sa tamag-uli kay taod-taod aduna tay pagahitabuon nga hiniusang pagampo para sa atuang pinalanggang PRRD o para sa pamilyang Duterte. And karon atong i-welcome pagbalik sa stage si Jamela, Nyrel, and Shelame para sa ilahang song special performance, which is a song performance. Ato silang palakpakan. Mic check. Mic check. Sound. Panahon ngayon medyo bias, nakakasawa. Mga fake news naglilipan at maninira. Mabuti na lang meron kang tumatayo para sa mamamayang Pilipino. At ipapakilala mo ang Sunshine Media Network International. Serbisyong para sa Pilipinas kung mahal, kung mahal. Maging hanggang sa ibang bansa, iisa lang sinisigaw. SMNI, kayo, tunay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi puro sa invento, at yan ay garantisado. Singit
sa katawan ng Seminay. Umawag sa ngalan sa kamatuuran, nagapadali ng serbisyo sa kanunay. Nakikita sa nasod kay Gipasidunggan. You better listen up, yo. Everybody come on the stand tall. Moves that's real, it's nothing but the real deal. Everything is possible, all of that's audible. They're unstoppable and insurmountable. Among the others, they're slowly high. Now they're nothing but the apple of the eye. Through their development, that's what they're all about. Let's live it out, get it out of the crowd, yeah. Servisyong para sa Pilipinas kung Daghang salamat. And ato silang palakpakan once again. Thank you so much, Jamila, Nyril, and Shelame. And karon mga kaigsunan, akong giawhag ang tanan sa pagpanindog alang sa ato ang pagampo o akong gihangyo si Sir Kenny Lloyd Ango to lead the prayer. Sa makausap palihog sa pagtindog o akong hangyoon sa ato ang pagampo ato ang kunay mga cellphone ipagawas lang inyong mga cellphone ug atong i-on ang torch. Ako pong ginaimbita ang akong mga kaubanan sa pagpakabana movement na ubanan ko diri sa stage. Ang ato apong mga DCT o Green Rice Action na core palihog pod mamog sir taka diri sa stage. Kato ato ang mga speakers ganina nga mga kabatanunan. Deputy Mayor, palihog ko, kitang tanan, double time ta. Kaya itong ipaningkamutan gyud na mahuman kita sa alas 7. Dagan pa salamat gyud sa inyong pag-uban kanato o sa makausap akong ginaimbitahan. Akong makaubanan sa pagpakabana, Prime, Matias, ang ato mga speakers, si Deputy Rahima, palihog ko, tinog diri sa tubangan. Saka ta, mamog sir. Ang Green Rice Action, Ma'am Jocelyn, palihog ko, o ang mga panpang mga core members, dili man ta mo maisa-isa, palihog ko ubanimi diri sa tuang pag saka sa stage. Kung pwede po ang atuang mga presensya sa atong mga kapitan na kauban diri karon. Of course, ang atuang former Deputy Mayor Randy Usman, palihog po, Dep, ubanimi diri sa stage. Sa makausab, ato itaas ang atuang pagpakita nato o pagkahayag sa kanunay nato pagpaningkamot. Bago ta mo kanta sa ato ang awit nga pagpakita o pagsalig pagsuporta sa mga Duterte, mag-uban kita sa ato ang kahilom o sa pagampo. Maski unsa man atong relihiyon, inisusa ang ato ang pagampo sa mga Katoliko atong buhaton natong sign of the cross, for the Son of the Holy Spirit. Amen. Kita sa kahilom na magampo, langit nung amahan, Diyos sa kamatuuran. Nagaduol kami kanimo, kami nagbukat ang kasing-kasing, padayon gyapon sa pagsubo, sa mga pangitabo sa among syudad o sa among nasod. Amo ang nadamdaman, Ginoo, nga gigamit ang pipila ka balaod alang sa kaugalingong tensyon. O katungod sa katawhan, unfortunately, Ginoo, gisilikway. Dili kami magpakahilom o sa imong pagiya, kami atubangan nimo padayon nga magpakabana. Ginoo, tanggalon mo ang kadena sa kahadlok ug unta sa among pagpakahilom o ang pagpakahilom nga magpugong kanamo. Hinaot nga kini ang panahon sa pagpukaw aron sa katawhan, mubarog ug magkahiusa, magmanalipod sa demokrasya o ipatigbabaw ang hustisya. Dili kini bahin sa usa ka tawo lamang o sa pipila lamang, kundili sa kaugmaon sa matag pamilyang Pilipino. Amahan itugot nga kamatuoran ang mudaog ug ang hustisya sa kanunay. Kami usab sa iniusa namong paglaom nagaampo nga unta, Ginoo, kanunay nahatagan nimo og maayong panglawas. Ug sa daduol nga panahon makauban na namo ang among pinalanggang PRRT. Amen. Sa kanan samahan sa anak sa Espiritu Santo. O sa ato ang pag-uman sa itong programa, atong kantahon, ang kanunay, o atong i-wave ang ato ang cellphone sa itong pagkanta, Pilipinas, Duterte. Palihog ko, next slide, Duterte pa rin. Forward din po, closer din po tayo, mas maganda po. Sa baba. Pwede po tayo lumapit sa harapan po.
Next slide po yung song po. Welcome kayo mo join sa amo adere, mamog sir. Katotohanan ang sinusulong at walang takot sa pagtuntina sa maling ideolohiya ng terorismo sa lantingan ng nagdaan. Ngayon lang tayo namulat na maihayagad ang mga kasino malingat. Naliwanagan na ang mga Pilipino, alam na ngayon ang buong kwento. Ito ang programang walang pinapanigan. Ang katotohanan tunay na boses ng mamamayan, hatid sa inyo. Ang laban kasama ang bayan, sama-sama ang kapayapaan. Nasukin ang tunay na kalaban, hindi ka nag-iisa. Kami ay iyong kasamang paglalaban ang karapatan. Ang nais nila is ikaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Duterte! Duterte! Bring him home! Bring him home! Daghang kaayong salamat sa tuwang tanan. Sa kanunay maguban-uban gyapon ta sa mga mosunod pa na Domingo. Kini ang Green Rice Action ug ang pagpakaban na istoryata. Kabatanunan, maayong gabi ug mag-amping kitang tanan. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.